Alam mo na nasa number 38 nakatira si Rizal noon. Kung titingnan mo yung mga building ngayon, nawawala yung 38. Nanalo ng loteria sa Espanya. Kaya si Dr. Jose Rizal, gambler pala rin. Sa buhay namin. He was a man. He liked girls, beautiful girls, of course. Ang Eiffel Tower ay isa sa pinakakilalang tanawin sa buong daigdig. Naging tatak na nga ito ng Paris, France. Mula nang maituyo ito, mahigit 100 taon na ang nakararaan. Milyong-milyong tao na ang nakabisita sa Eiffel Tower. Pero, ano niyo bang isa sa mga unang tao na silayan ng Eiffel ay ang Pilipinong si Jose Rizal? Sa Paris nakatira ang binatang si Rizal noong 1889, kung kailan ibinukas sa publiko ang Eiffel Tower, ang pinakamataas na istruktura sa buong mundo ng mga panahong yun. Siyak manghang-mangha rin si Rizal gaya ko sa tanawin ito. Kasing tayo kasi marahil ng Eiffel ang mga pangarap niya noon para sa Pilipinas. Napunta si Rizal dito sa Europa, hindi lang para maging manunulat, doktor, aktivista, pero para maging isang turista rin. Sa Paris at maging sa buong Europa, napapangalagaan mabuti ang mga lumang gusali, kasama na ang mga tinuluyan ni Rizal. Kaya tila mas madaling isipin dito na ang ating pambansang bayani ay naging tunay na tao. Pagsapit ng dilim, naging mas kabigha-bighani pa ang syudad, lalo na ang Eiffel Tower. Sa una naming gabi sa Paris, naghanap kami ng matutuluyang hotel. Sinamahan kami ni Jean-Paul Verstraeten o JP, isang European na tagahanga ni Rizal. What did Rizal do in Paris? A lot. Writing. First time I went to Paris only to visit political observing. Boy, he found out several things. Still straight, yeah. You see there where the train is passing there. Right at the dam. We go right. I have to go there. You have to go there, yeah. At the right side of the building, Magenta. It still exists. Ito ang Hotel de Paris. Ito yung unang hotel na tinirhan ni Rizal nung dumating siya rito sa Paris. Simula pa noong panahon ni Rizal, sari-saring tao na ang nahimok bumisita at manirahan sa Paris. Algeria and Bangladesh. Wonderful. International hotel again. And he's Belgian? Yeah. And Rizal? And we are Filipino. Yeah. So, you come from Russia? No French. Oh, many tourists come in our hotel. Is it possible to stay in the room of Jose Rizal? Vous connaissez la chambre de José Rizal où il était? No. Ça fait plus de 100 No? Why? No. This is our first proprietor. It's too long time ago.
Mura raw sa Hotel de Paris, kaya dito tumuloy si Rizal. Ngunit maaring nagustuhan din niya ang maganda nitong pwesto. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nung tumira rito ang ating pambansang bayani. Pero singtibay ng struktura ng hotel na ito ang naging alaala niya sa ating mga Pilipino. Matagal ko nang iniisip kung ano nga ba talaga ang naging impluwensya ni Rizal sa ating mga Pilipino. Kung ang pagkatao niya ang tunay na batayan ng bawat isa sa atin, mas maunlad na siguro tayo ngayon. Ngunit marahil, hindi lang kasi natin siya lubos na kilala. Kaya ko rin siguro hinanap si Rizal sa Europa, kung saan hindi siya bayani o Diyos. 28 anyos lang si Rizal nang una niyang makita ang Eiffel Tower. Kung tutuusin, isa lang siyang overseas Pilipino noon na may natatanging pagmamahal para sa inang bayan. Ngayong gabi, sabay-sabay natin tuklasin ang pagbubuhay binata ni Jose Rizal dito sa Europa. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. So, kaya nakaturban si Rizal, siguro for a painting na ginawa niya na may turban ng babae or something.